Good morning. So nandito ako sa Saint Cerbel Church kung saan nakalagak ang imahe ng Nazareno na dinonate natin time na nandun pa kami sa silipin po natin yung image. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 7, 2024, Wednesday, para sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 10, verses 1 to 10. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang binalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. Ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula pa rin po dito sa Nevada, Las Vegas. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, kung saan ay narinig natin ang kaligayahang naramdaman ng reyna ng Seba nang matuklasan at maranasan niya ang taglay na karunungan ni Haring Solomon. At sabi nga po na wala talagang katumbas at makakapantay sa karunungan niya. Dahil sa karunungan ito ay matagumpay niyang napamahalaan, napalago ang kanyang kaharian. Kung kaya't naghandog siya ng napakaraming alay. Pero dito nga po ang reyna ng Seba ay naglakbay para lamang marinig ang karunungan taglay ni Solomon na magagamit niya na bilang gabay din sa kanya pong pamamahala sa kanyang kaharian. Sa karanasan ko po dito, sa pag-observe ko dito sa lugar ng Las Vegas, lahat ng dako, lahat ng lugar ay mayroon pong mga kasino na talaga namang dinadayo po ng mga tao mula sa iba't ibang lugar
para lamang po makapaglibang, no? Para sabi ng iba, ito ay libangan lamang para sa kanila dahil nga wala silang mga kausap, wala mga kasama. So para sa kanila ay nakapagdulot ito kahit papano, no, ng konting pantanggal stress nila, no? Pero sana higit doon ay matagpuan din nila, no, ang presensya ng Diyos. Kaya nga po dito ay meron tayong imahe ng Nazareno sa simbahan dito sa Saint Charbel, no, at nawa ay makita rin nila, no, yung mga nakita natin, mga naranasan natin na tanging si Jesus ang karunungan, tanging siya yung kung matagpuan na natin, no, at ang taong nagtataglay ng karunungan ay nagtataglay ng presensya ng Diyos, at tayo nawa ay maging daan upang makita, no, ng mga tao, napakaraming tao na nagpupunta po dito sa lugar na ito, dito sa Las Vegas, no. Yung iba talagang para maliwaliw, para gumastos, no, sa mga casinos. Pero sana po ay pagdasalin natin na higit sa kaligayahang nararamdaman nila kapag sila po ay nagkakasino, ay mas matuklasan nila yung tunay na kaligayahan, tunay na bibigay sa kanila, no, ng kapanatagan, at yan ay talagang sa Diyos lamang natin matatagpuan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.